kung doon ka bumibili, kung sino man yung bumibili dito, malamang nauuto kayo ng nauuto. Nauuto kayo ng nauuto dahil nga syempre kapag bumili daw kayo doon, swerte sa shop na yun. Mga bobo, mga uto-uto, walang swerte. Kaya maniwala sa swerte, malas yun. Di nga natin alam kung nagbabayad talaga ng tamang buwis yan eh. Kasi kapag bumili ka ng sobrang mahal na package, meron pang additional na 1% kapag nanghingi ka ng OR. Game. Game. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Etong video natin na ilalabas ngayon or yung topic natin ngayon, siguro naman dito ay magkakalaman yung mga kukunti nyong utak, yung mga kakarampot nyong utak, no? Sobrang tagal nyo na sa printing business, nagpapauto pa rin kayo. So eto na, no? Nakaraang araw, siguro mga 2 days ago or 1 day ago, medyo hindi ko na masyado ma-recall, sobrang nag-trending na itong isang post sa isang Facebook group at meron ngang nag-send sa akin, no? Kasi medyo sabi dito sa post, alam ko po gusto din nila kumita kaya nagbibenta, kaso wag naman po sana at the expense of the small business. So ang topic natin dito ay tungkol doon sa Magenta na Kuyi Pigment Ink dahil merong konting correction si Kuyi sa kanilang pigment ink. So sabi nga dito sa post, pasensya na daw, nagka-trust issue daw talaga siya sa pagdating sa pigment ink or sa gamit niyang pigment ink dahil nga mura lang yung binili niya dun sa isang online store sa Shopee. Sabi niya pa dito, sa dark na lang daw siya bibili para tunay na Magenta daw ang magamit niya kasi nga sobrang mahal ng benta nito ni Dam na super overpriced. Kaya akala ng marami sa kanila nanggagaling ang tunay na mga ink. So sa kanila din daw siya bumili nung starting pack niya. Ay, nako, swerte talaga dyan. Dyan kayo bumili ng starting pack. Napakaswerte dyan sa store na yan. Oo, sabi niya pa dito, kung bawal i-post yung shop, pa-delete na lang daw admin. Kung member din daw dito yung may-ari ng shop, sana daw maunawaan mo yung nag-post. Kasi nga, merong konting correction si Kuyi Pigment Ink sa kanilang kulay ng kanilang Magenta kasi siguro na-discover na ng Kuyi Pigment Ink yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng greenish problem yung kanilang output. So, eto, naipapakita ko sa inyo. Eto yung dati nilang Magenta na kulay. So, which is etong kulay na to, para sa akin, sa mga mata ko, sa mga experience ng mata ko, para siyang light magenta. Kasi ganito yung kulay ni Hansol sa light magenta. So, eto naman, yung parang red, eto yung bagong formula ni Kuyi na which is akala netong nag-post na peki daw yung nabili niya sa isang online store na pigment ink. So, parang ina-advise niya, parang nag-share na rin siya ng idea na doon na nga daw bumili sa na Shopee online kasi nga daw kahit mahal, hindi siya kahit mahal, talagang overpriced talaga siya, no? At sinasabi ko sa inyo, hindi natin sure kung yung jack na yan ay talagang distributor ng Kuyi, 'di ba? No, hindi natin alam or reseller lang siya. Tapos sobrang overpriced, no? Siguro naman magkaroon kayo ng utak at magkaroon kayo ng idea dito sa mga details na sasabihin ko sa inyo, no? At eto nga. So dito, ayan, no, may mga post pa na ganito na kumakalat na rin. Tapos kamakailan nga, no, parang netong mga nakaraan lang din, nag-post din siya ng bago, no. Ewan ko kung, hindi ko na kasi matandaan eh, pero basahin na lang natin kung siya rin yung nag-post. Sabi niya dito, dinalawak ko na po para sure. Eto parang nag-ano siya, nag-sample ulit siya. Eto nga daw yung sa na kulay na lumalabas na lumang kulay. So eto yung sa Photolock, yung online store nga na binilhan na naging red na. Sabi niya, na-realize daw niya na-pick, sorry daw sa term na na-pick, pero no, damage has been done. Parang na-set up mo na rin yung mga ibang viewers doon sa group na yon na peke yung binibenta ng isang legit online store na talagang distributor. At parang in-advertise mo na rin na doon bumili sa sobrang mahal at overpriced. 'Di ba, no? Basahin niyo na lang yung caption niya dito. At eto, no, may mga nag-post din dito na may utak at marunong, hindi kagaya nung nag-rant kagad na Boplox na mangmang. Wala yung, hindi ko na makita yung original post
parang binura siguro. Sa tagal mo na nagpiprint or sa printing business, nagogoyo ka pa. Eto no, sabi dito may isang nagpost na nagmagandang loob, nakita ko lang din to. Kasi may parang panibagong post, sabi wala pong pick sa dalawa. Ayun no, ibig sabihin itong si Christian ay may utak talaga. Same po na maganda ang quality, pero mas na-enhance yung medyo pula nila. Yan din daw yung naging issue niya, nung akala daw niya fake daw yung bago, yung pulang-pula. At least eto kay Christian may utak siya, nag-explore siya. So kasi kung aalamin nyo at hindi muna kayo magrarant, kung meron kayong utak, siguro nag-grade 1 kayo, kinder, high school, elementary, meron yang abiso yung mga distributor talaga ni Kuyi. Eto no, makikita nyo dito, eto yung old Kuyi pigment ink. Mapapansin nyo no, parang may pagka-greenish yung output, na which is na-discover na siguro ni Kuyi, kaya nagbago sila ng formula. Eto no, naging maayos na yung output ng kanilang printout. Ayan, mapapansin nyo naman. At may caption naman dito na new upgrade ink has different color. Ayan no, eto yung dati na parang light magenta siya para sa akin, kasi ganyan yung kulay na ginagamit ko sa Hansol, light magenta, ganyan na ganyan yung kulay. At red na red yung sa Hansol na pigment ink na magenta, na which is ganito yung kulay sa bago ng Kuyi. Eto no, kaya ako hindi na ako nagtataka kung bakit naging red na talaga yung Kuyi na magenta, kasi ganun naman talaga yung sa Hansol, kaya gustong gusto ko tong Hansol na to. At eto nga, sobrang dami nang nagpo-post nga tungkol sa Kuyi pigment ink. Nagtanong siya dito, pero at least hindi siya nag-grant no, hindi kagaya nung unang nag-post na tatangix-tangix na napakatagal mo na sa industriya ng printing. Kung kahit isang buwan ka dyan, matagal na yun eh. Sabi dito nung isang nag-post naman, sino po nakagamit na ng new magenta Kuyi pigment, kamusta daw yung output? Eto no, may nag-comment din na isa, sabi niya ayos naman, mas maganda kulay ng magenta ngayon kaysa sa dati na na-correct daw kasi yung bagong formula. Ibig sabihin, hindi peke yung nabili mo, na which is ayun pala talaga yung tamang formula ng magenta na kulay. Tapos i-endorse mo yung napakamahal at overpriced na nagtitinda no. Paano na lang yung kakarampot lang yung kinikita? Mamaya syempre takot mapeki yun at dun bibili sa napakamahal, di ba? Isipin mo naman din yon no. Yung sinasabi niyang pinagbilihan niya, na which is etong si Potulac Corporation, ayan no, ay napakalupit talaga nito dahil sobrang dami netong mga account na which is sila lang talaga yung nakita ko na merong naka-caption na ganito na sila daw ay distributor talaga ng Kuyi pigment ink, na magtataka kayo, wala namang nakalagay dyan dun sa pinagbibilihan nyo ng overprice. Ayan no, hindi natin alam kung dealer talaga to or distributor or reseller lang, di ba no? Pero kung titignan nyo dito si Potulac talagang meron silang caption na eto, hindi ko sinasabi na sila lang, pero meron silang caption dito na sila daw ay distributor talaga ng Kuyi at Quaff dito sa Pilipinas. No, ang daming ang account nito na bakit mo sasabihin na magbebenta ng peke yung Potulac na store, 'di ba no? Ano, sasayangin nila yung ratings nila, sasayangin nila yung sobrang dami nila na followers na 160k na followers, na sasabihin mo peke. Bago ka bumili diyan, for sure meron yan mga details dito na nagbago sila ng magenta. Ito no, bago na yung magenta na caption dito, may nakalagay na magenta new. So binibenta nila yung kanilang pigment ink 95. So almost 400 yung isang set, na which is kukumpara mo dito sa 650. Eh di ba no? Eh di kung doon ka bumibili, kung sino man yung bumibili dito, malamang nauuto kayo ng nauuto. Nauuto kayo ng nauuto dahil nga syempre kapag bumili daw kayo doon, swerte sa shop na yun. Mga bobo, mga uto-uto, walang swerte. Kaya maniwala sa swerte, malas yun. Ayan o, may mga post siya. Ang dami nilang mga Shopee account dito, no? Ito yung parang pinaka-main nila, yung Potulac Ink. Tapos ito yung iba pa siguro, evil.ph, Potulac Ink, may nga ganyan din. Tapos may caption nga sila dito na sila daw ay distributor talaga. Ibig sabihin, lehitimong distributor or seller. Saktong presyo lang, SRP price, hindi overprice. Diyan sa Potulac, ibig sabihin legit, yan talagang seller, yan talagang dealer sa Pilipinas.
Pilipinas. Ayan o, 90 lang nga dun sa isang kanilang account. Ayan o, diba? Tapos meron akong nakita dito sa Magenta, kapag kinlik mo yung Magenta, meron silang details dito. Ayun o, yung caption nila na bago nga yung formula nila, na which is tinama na nila yung kuyi na magenta na kulay. Kaya maganda na yung output niya. Sa mga nagpapauto, eto kasi talaga yung nagiging kaya kayo napapabili dito sa overpriced printing channel. Kaya kasi kayo napapabili dito sa sobrang mahal. May mga caption kasi dyan, yung mga bobo kasi, yung mga mangmang, ang bilis kasi talagang mauto ng Pilipino. Nasabihan mo lang na huwag kayong bibili dyan sa mga peke. Parang yung paringgan mo lang, syempre sa'yo bibili. Ayun o, beware of imitation, baka masira printers nyo. Bakit sasayangin nung dealer talaga yung kanilang Shopee store kung magbibenta sila ng peke? Mag-isip-isip kayo. Beware of imitation daw, sabi nung overprice. Diyan kasi kayo natatakot. Mag-research kasi kayo, wag nyong gamitin yung kamangmangan nyo na utak. Dealer na mismo yan. Ibig sabihin, lihiti mo talaga. Diyan talaga binabagsak yung pagka-import nila sa ibang bansa. Sila talaga yung pinagbabagsak at maaaring dito pa nga bumibili yung idol nyo, di ba? Tapos niyan, mga tropa, eto sasabihan ko lang din kayo, saan kayo bibili? Sa mga lumang stock or sa mga bago? So kung mapapansin nyo nga, updated na yung magenta nila na kulay dito. Ibig sabihin, ayan ay fast moving item. Ibig sabihin, mga bago lagi yung mga produkto nila kasi wala na silang mga old stock, di ba? O anong gusto nyo? Yung dati pa rin na kulay, doon pa rin kayo sa luma na old formula ng kuyi. Mga uto-uto, huwag kayong maniwala sa swerte, malas yun. So, papakita ko lang din sa inyo, no? Kasi parang siguro na-realize na ito ni Kuyi na yung kanilang magenta ay parang light magenta yung kulay, na which is ipapakita ko sa inyo sa isa nating camera, yung Hansol natin. So, ito yung kanilang light magenta. So, ito yung kanilang magenta, LM tsaka M. So, mapapansin nyo dito, no? Parang medyo may pagka-pink yung magenta na light at ito talagang red na red. So, ito itatabi ko muna yung puno pa. Ang gagamitin natin yung medyo bawas na. Ipapatak natin dito sa tissue. Ayan. So, pinatak ko na yung light magenta. Patak natin yung magenta. Tabi ko lang saglit. So, ito na yung kulay. Pakita ko lang sa isa kong camera. So ayan, nakikita nyo naman sa isa nating camera na yung light magenta ko ay singkulay na nang nasa screen natin ngayon. So tignan nyo, no? Ito yung sa post na nakita ko online, yung light magenta nasa Hansol. Pero etong nasa screen, ito yung sa Kuyi, ito yung sa Kuyi din na magenta ngayon. So napakatagal ng ganyan sa Hansol, no? Ibig sabihin talagang maganda ang Hansol kasi correct na correct yung color niya. Tas eto pa yung sa isa ko pang nakita. Ito yung Photolock na which is yung magenta nila na ganyan naman talaga yung magenta sa Hansol. Tapos eto yung sa idol nyo. 'Di ba? Ibig sabihin, lahat ng mga tinitinda doon ay old stock pa dahil wala pa sila nung bago na magenta. Siguro as time goes by, magkakaroon rin yan. Syempre, yung sinusupply sa kanya or yung mga reseller na binagbibilihan din niya ay bago na rin yung mga magiging items niya doon, 'di ba? So, isipin nyo, saan kayo bibili? Sa mas fast moving or sa mga old stock pa? O saan kayo bibili? Sa distributor talaga? Ayan o, distributor talaga ng Kuyi at Kwap o sa mahalang presyo, 'di ba, no? Kung may utak kayo, hindi kayo maniniwala sa swerte dahil swerte daw, pag bumili kayo sa kanila, huwag kayong maniwala sa swerte, malas yun. Lahat yan, kung dumami man yung benta ninyo sa mga shop nyo dahil kinilusan nyo yan, huwag kayong magpa-auto ng napakabobo nyo naman, ng lalaking taon, tatandaan nyo, nagpapa-auto pa kayo. So ganito, no? May nagtitinda ng isang asukal dyan sa tapat ng bahay nyo, 100 pesos ang isang kilo. Kasi swerte daw pag doon ka bumili. O saan ka bibili ng isang kilong asukal na tigsi 50 pesos lang na ilang hakbang lang yung ano yung bilihan. Ang bobo flex yun, dali nyo na. Pilipino kasi ang bilis mauto eh. Sobrang bilis mauto. So may nag-comment sa akin, no? Sabi niya dito. Hanapin lang natin, no? Eto. May nag-comment kasi dito, no?
Sabi niya dito, gullible kasi mga Pilipino minsan yung sales talk kasi medyo exaggerated. Ayan nga, dahil nga takot yung mga nanonood, yung mga viewers na mapeki sila, na which is kasi nga mura. Kasi ganyan yung mindset ng mga Pinoy eh. Kapag mura, akala nila peke. Kapag kamahal, akala nila original. Hindi nila alam na inuuto lang kayo. Kasi nga, mabilis nga talagang mauto ang tao. Ayun, sabi nga nung nag-comment, eto ni Saroro Pinoy, OFW. Ayan, shoutout sa'yo, no? Tama ka dyan, mabilis talagang mauto ang Pinoy kapag ginamitan ng mga salitang mga free at sasabihan lang kayo na saan kayo bumili dahil sa akin ang tunay, wag baka mapeki kayo. Na which is, inuuto lang kayo ng isang tao. Di nga natin alam kung nagbabayad talaga ng tamang buwis yan eh. Kasi kapag bumili ka ng sobrang mahal na package, meron pang additional na 1% kapag nanghingi ka ng OR. Tapos ang binibigay lang sa'yo yung print lang sa thermal. Ayun may nagsabi lang din sa akin no. Sana naman nagbabayad siya ng tamang buwis, 'di ba? Tsaka sobrang mahal nung kanyang mga tinitinda talaga na tignan mo, dito 400 lang sa original na distributor. Sa kanya 650 kasi nga swerte daw. Pero hindi natin alam kung nagbabayad talaga siya ng tamang buwis kasi nga overpriced yung kanya. Hindi natin alam kung dinedeclare niya lahat. Ayan no. So mag-isip-isip kayo. Sana naman kahit papano nagka-utak kayo dito sa sinabi ko na which is etong mga potolak na to ay distributor talaga ng kuyi at hindi kayo pepikein yan dahil hindi nila sasayangin yung kanilang reputasyon bilang distributor. Hindi nila lalagyan ng tubig yan. Walang mga peking ganyan. Kung may mga peking ganyan, siguro yun yung mga bukas na. Although syempre may mga peki pa rin na ganyan, pero distributor na mampepeke. Ang mangyayari lang naman dyan siguro kung pepekiin, bibili yan ng mga lalagyan, tas lalagyan ng tubig. Pero syempre alam mo naman na bukas na yung item, tampered na. Sa mga Hansol Pigment Ink, meron yang nakalagay dito na papel, yung talagang sealed talaga. Kaya nag-research kasi ko kung ano talaga yung magandang ink. Hindi ako nanonood lang na nagpapauto lang. Ayan medyo mahaba na yung video natin at pahabol lang. Ipupusta ko sana laman nung ano ko no? May ipupusta sana ako Pwede ko na sabihin kung ano ipupusta ko no? Na kasi may nabasa ako na buburahin daw niya yung kanyang group. May ipupusta sana ako na hindi niya buburahin yun at hindi niya kahit kailanman buburahin. Tapos ngayon, i-vlogs ko sana yun. Tapos ngayon binibenta na daw. Binibenta na daw yung group. Gagatasan pa yung mga tao doon. So, ayun lang. Tuloy-tuloy lang kayo magpa-auto dahil nga swerte doon. Mga auto-auto. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Mag-research. Lamang ang hindi mangmang at hindi auto-auto. Mga gunggong. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito? Mamigay ka naman.